Senator Laila de Lima may soon hit the headlines again. On Tuesday, the Senate Ethics Committee will sit down with Attorney Karen Jimeno, the General Counsel tapped by the committee, to discuss the legal framework of a complaint filed against de Lima in relation to illegal drug accusations. But while de Lima has yet to be given the chance to reply to the complaint, the Senate Electoral Tribunal has started weighing in on the poll protest filed by former MMDA Chairman Francis Tolentino against de Lima. De Lima has beaten Tolentino for the 12th senatorial slot in last May's national elections. Tolentino said in his protest that the results were fake compared with the actual ballots because the numbers do not tally with the transmitted totals, in effect saying the numbers were manufactured, padded, and falsified. In her reply, de Lima wants the protest of Tolentino dismissed and says there's no need to open the ballot boxes for a recount. De Lima says Tolentino failed to identify and distinguish if the precincts where Tolentino claimed the padded votes happened were established or clustered precincts. Senate President pro tempore Franklin Drilon, a member of the SET, says senator members of the tribunal have started meeting about Tolentino's protest and will have a preliminary conference on October 6. He says they hope to come up with a decision before the end of the present Congress. Political analyst Ed Montayo is making a sense of all these. He tells CNN Philippines much would depend on the political leanings of the senators. For one, the Senate is not a trial of facts, but a political branch of government. Much would still depend on the political leanings of the members of the Senate that will eventually be crucial in deciding on this particular complaint. No? So, in other words, it will definitely hinge entirely on how best the accuser would be able to substantiate. The lady senator seems to remain steadfast. After all, she's at the heart of the controversies, pushing for measures which may derail some priorities of the Duterte administration, for instance, probing the extrajudicial killings, which may resume any time. I'm willing to resign. I'm willing to be shot in front of the president. Kung may tunay, I just have to qualify. Tunay, totoo, na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. If I were de Lima, ladies and gentlemen, I'll hang myself. The innermost of your core as a female is being serialized every day. Dapat ka mag-resign ka. You resign. Pinapakita ngayon, you resign. Resignation at this point will be an admission of guilt and a sign of weakness. And I'm neither weak nor guilty. That's all. The Napoles case should deserve a second look. For us also, it involves corruption and de Lima. Eh, yung pinakita ko sa kanya, sambay itong mga pictures na ito. So, yan. May kapakap siya ni Secretary de Lima eh. Di ba? Pwede pakita sa camera, kahit yung pictures na. O, akala ko nga eh, si Bogs, akala ko yung laki. Edna, sir, Edna. Si Bog, Edna. Edna, oh. Eh, wala naman kasi magtataka ka doon kung bakit palayaw ang ginagamit dun sa deposit slip. So, yan ang mga mark ng dapat mag-ingat-ingat ka eh. So, hindi ko rin na-check yung kung kailan dineposit. Baka ako yan ay may dineposit na Sabado, Linggo, di patay na ako. Hindi ko pa na-check kasi sa dami ng trabaho dito, wala pa akong USEC, wala pa akong ASEC. Sir, no, sir, wala pa kayo yun. Wala pa. Isa. Yung isa, starting ngayon, kasi although he was appointed 1 week in August, ayaw naman niyang mag-assume, gawa ng ghost man. Sir, yung 88 million that you talked about, ito yung amount na ito covered by deposit limit. Yes, so
Kasi 5 tao sila eh. Dalawa lang si Caranto at saka si Oboyes. Eh. And lahat ito, sir, yung accounts, pangalan, allegedly, kasi ito lang yung informasyon, no? Allegedly, pangalan po ni Ronnie. No, hindi pangalan ni Ronnie. Yung pinaka-account mismo, sir, ha? Hindi, walang pangalan si Ronnie dito. Hindi, yung account, sir, yung... kung Kahit yung saan account, hindi, wala. So, hindi. Ibang pangalan. Yung, siyempre, account nung nag-deposit. Yeah. Account nung nag-deposit, merong Caranto, yan, 7. Ka-account niya yan. Oo. But with respect to the others, Walang Ronnie dyan. walang Ronnie dito. Wala ring De Lima, sir. Wala rin. So, the short and long of it all, sir, is... I am telling the truth. Kaya wala akong dapat ikatakot na the secretary will give me hell. So, sir, meron pa kayong ibang information na magli-link sa kanya? Marami. The next of what kind of Sa, information? sa susunod na yun. Ongoing validation yan. Sir, mga information na pumapasok, o meron ka ng mga validated? Actually, bago kayo pumasok nandito ang head ng PIDEA. Marami. So, may na-confirm sa inyo, sir, yung PIDEA about case secretary? Dami. Kaya nangailangan niya ako ng lawyers kasi daming gagawin. Ano, sir, yung sa PIDEA? Ano yun? Well, siyempre, pagdating sa PIDEA, siyempre, yung mga drug lords yan, di ba? So, yan ang magkukonek. May information ang PIDEA na binigay sa inyo na validated na pag-establish ng links. Well, validated nila, pero pag sa amin, ibabalidate pa ulit namin. Links ni Secretary to drug lords. Hindi ganun. Paano, sir? Later na lang. Kasi nga, nag-build up pa lang ako ng case. Pero, sir, meron na bang drug lord na nag-execute or hindi man drug lord, di parang tao ng drug lord na nag-execute ng affidavit na nag-link kay Secretary Dito? Meron. Ano, sir? Drug lord or tao? Ng drug lord? Mga drug traders. Sir, ito yung, apart from sinabi mo before, sir, na merong drug convict inside Bilibid na may sworn statement. Parte yun. One of them. One of them has a sworn statement, convict, sir. Tapos, sir, meron pa pang ibang... Meron pa. Dami nga ako. Sworn statement. Bumubuhos More than 6 na yung sworn statements mo, sir? Malamang na ganun. Sir, yung sa dates doon sa deposits, Good Friday. Good Friday daw, sir. Alin? Yung isang date sa deposits. Holiday. Ano? 18, sir. Holiday. Good In Friday. other words, not a banking day. See? Hindi ko pa alam yun, pero alam mo. Yun ang ginaganon ko I have to check kasi hindi ko, wala na akong panahon dito Tapos nag-uusap tayo, sir, ng madalas. Kaya ayaw ko nang sagutin yung mga telepono ko kasi pag sinagot ko kayo, lalo akong walang magagawa sa DOJ. Kita mo, ako lang ang hindi nagpapa-interview lang kung talagang pilit na pilit Kanina, nagpa-interview ako kay sa DZMM precisely to say na premature ang release. Hindi ko authorized yun. At I've never said na itong dalawang si Caranto at saka si Oboyes ay nag-deposit ng millions sa account ni Ronnie. I've never said that. So just to clarify, sir, ilang checks yung covered yung 88 million pesos? How many deposit slips are we talking about, sir? 7, 5, 12, 16, 18, 22. 22 deposit slips. Sir, yung sa drug lord, balikan ko lang. Isang drug lord na convicted po ang may affidavit na. Isang drug lord na convicted. Actually, hindi. Basta't wag na nating gamitin yung drug lord Convicted. Basta't drug trader. Na inmate. On a drug offense na inmate ng LBP. Di ba, sir, yun yung sabi mo? Yun yung isa, meron pang iba. So, Ano po yung iba? yung inmates na nag-execute? At least 3. Puro drug-related offenses yun, sir, yung sa kanila.
Sir, linking the secretary or linking Dayan lang? Hintayin na lang yung i-release ko yung affidavit. Sobra na yung haba ng story niyo ngayon. Kaya, sir. Kaya, sir. Willing. No, sir, because we have to, at least, sir, para hindi maging cause for disinformation and misinformation, those 3 affidavits executed by these convicts inside Bilibid na drug-related yung offenses, ano yung link na in-establish, sir, as far as Dayan only or De Lima? At least, sir, klaro, sir, diba? So, how far is the link? Pwede naman i-supplement nila yun, sir. So, for now, sir, how far is the link, sir? Yung direct link, Secretary. no comment. Kasi ibang istorya naman yun eh. Dito lang tayo eh. Masyado na mahaba yung istorya ninyo eh. Then, para, bayan muna kaming mag-verify. Kita mo, putsa. Biyernes Santo. Ang pinagtataka ng iba, bakit daw yung kampo ni Secretary De Lima mas nauna pang nakakuha ng informasyon dun sa sinabi ng dalawa. So, ibig sabihin yan, kumuha doon, pag sa NBI, na-feed ka agad sa kanya, Or and then, kaya nga, precisely, kasi yan niya, ang dami-dami pa niyang mga tao niyan. Sir, pero sir, yung tatlo, sir, pala hindi lang kami magkamali. At least sa level ni Dayan, safest namin, sir. Yung tatlo, yung sworn statements. At least sa level ni Ronnie. Yeah. Para safe na lang, sir, no? Pero, Pagka-release. Direct link kay Ronnie. Tama, sir? At least, sir. Parang ayaw nyo for iba. Oh, sure, sir, mahirap, sir. Mahirap. Implicating them, in him. To my kwan, sa opinion ko, nag-implicate sa kanilang dala. Dalawa, okay. Sa may opinion. Safe naman yung word na yun. Kaya hindi tama yung sinasabi niyang I and Director Giran are making ourselves used by people to discredit her. Kung i-discredit ko siya bakit ko babaguhin? Bakit papayag ako ipadala sa NBI para lang itanggi yung mga deposit slips? Dapat pasalamat sa akin. Di ba? Pero sir, kung ganyan po sir, is it still correct to say na the 2 DOJ employees are witnesses against De Lima? Pero wag niyong sabihin na porke discredited itong mga deposit slips, wala nang ibang deposit slip. Maliit lang ito. Maliit lang. Aabot ng bilyon. Paabot ng bilyon ang pinag-usapan na halaga involved sa droga na nag-implicate sa dalawa. Ngayon, ikaw nagsabi niyan, ha? Hindi ako sabi na. Sabi ko abot ng bilyon. Hindi, ang sinasabi ko lang, si 88 million lang yan. Pero, itong sinasabi nilang hindi totoong kwan. Pero, kung makukuha natin yung totoong deposit, aabot ng bilyon. Yun ang sinasabi ko. Pero sir, hindi mo pa Kaya lang, hindi natin makukuha yan, gawa ng meron tayong Bank Secrecy Act. Di ba? sir, taga Unless tutulungan tayo ng AMLA. Yeah. Would you, sir, Would you what? put up the AMLA? Everything na kinakailangan as long as legal, gagawin namin. Sir, may sinabi ka, porke discredited tong mga deposit slips, wala nang ibang deposit slips. So, sinasabi ba natin na hindi nga po totoo yung mga... Ito lang sabi ko, no? Yun ang sinabi ko, no? Pero it doesn't mean, kasi mayroon bang deposit slip nga, sinasabi mo na Biyernes Santo. No, sino maniniwala ka ba dun sa deposit slip na yun? So at least yung particular deposit slip na yun, parang masasabi mong discredited. With respect to the others, I don't know, hindi ko pa nga wala pa akong katulong eh. Yung pag dumating na yung aking magagaling na Yusek, patay sila. Sir, billions ba sinabi mo? Plural ba yan, sir? Billions? Yung kanina, sir. Plural.
Eh, wag mo nang i-plural. Tama na yung billion. Malaki na yun eh. Malulunod na tayo dun eh. So, paano kayo nagkaroon ng estimate na maaabot ng billion? Trust me. Sir, there are talks na may iba pang employees kayong kinukuha na ng statement. Wala. Okay. Salamat. Thank you. Magkaiba sila ni So Jonathan. siya totally wala, sabi niya, sir. Totally wala. Oo, totally wala. Kaya itong si Ronnie Jonathan Caranto kababayan ni Ronnie Dayan at malayo pa raw nga silang magkamag-anak sa Orbis Tondo, Pangasinan. Sir, nasaan na po siya ron? Hindi ko, wala kami alam. Sir, pero sir, kung ang statement ni Caranto is ina-admit lang na nag-deposit for Ronnie, paano po pumapasok yung link kay Secretary de Lima? Paano Yun ang susunod na kwan nga. I-start pa nga yung investigation namin eh. So, ang ina-establish is yung pera is paano? Kasi pag halimbawa, kung totoo yun, o di syempre, especially the fact that nagpapadeposit si Secretary de Lima dun sa account, o maliit na pera, tapos biglang lumaki, dinipostohan mo yun, makakuha na yun, believable na yun. Kasi nung una, pinapadeposit mo eh. So, parang ginagawa mong conduit Since yung dalawa. Since Ronnie Dayan is suspected of being engaged in sa illegal drug trade, and since diba covered naman ng confidentiality yung bank account, but because of the premise na baka ma-involve siya doon, will you secure the of AMLAC in order to look into the contents of these accounts? Papunta pa lang kami doon eh. Actually, So may predicate, crime? may predicate crime na eh. Oo. Na-kwan lang kami. Na-preempt kami ng media. In other words, sir, I mean, that is a path that might be taken Oo. as the developments come from. Sir, the three other... Kita mo, kung gusto ko lang idiin o magsinungaling kay Secretary de Lima, bakit ko pakukunin ng statement yung dalawa para i-deny yung checking yun? Sipin nyo. Kaya, on the basis of that, kinakailangan ng further verification. Kasi nga, porque nakatunog na ako na baka kuryenteng kami, talagang, bakit i-deny nito? Kasi kitang-kita mo naman sa isang tao, I've been 44 years a practicing lawyer. Alam ko kaagad pag ikaw kinausap ko, kung kinagsisinungaling o hindi. Ngayon, nung sinabi niya, talaga pong wala pong nakadeposit sa akin yan. So, handa mo ba kung patunayan yan? Mag-execute ka ng affidavit? Okay. Ikaw ay bibigyan ko ng abogado sapagkat pwedeng kailangan mo ng abogado because you might be accused. Ay, gusto ko pong linisin yung aking pangalan kaya ako po'y handang mag-execute ng affidavit. At ako may lawyer ka. Yung lawyer daw niya nasa probinsya. So, bibigyan kita ng lawyer. Payag ka ba? Pumayag siya. So, ang balita ko, kinahapunan, dumating din yung lawyer, the private lawyer ni Jonathan. Sir, yung tatlong other witness na hindi empleyado, yung meron na sila mga testimony. Yung tatlong iba po na sinabi. Yung tatlo, hindi ko pa nakikita. Wala pa. Hindi ba nakikita? Kasi 5 tao na may kanya-kanyang deposit slip eh. Ang nakita ko lang yun, na taga DOJ. So while you're saying that Boggs and Jonathan might be believable, but you're also not saying they're entirely off the hook because the investigation is still ongoing. And we still don't know the exact content of the amounts. Hindi pa talaga sila off the hook. Well, I could not at this stage exclude anyone or include anyone. Kasi nag-investigate pa nga lang ako eh.
Masyado lang mabilis ang media eh. Pero sir, parang how does it make sense po na kunwari, di ba si Bogs po, di ba, dininay po niya na she was depositing, pero at the same time, we have this piece of document saying na parang nabili pangalan niya dun sa deposit slip. Parang how does that po, Well, sinabi ko nga, siyempre magko-cross-examine ka sa isang, sigurado kang hindi ka nagsisinungaling, hindi mo ako binobola. Sigurado po ako nun. Kahit ipakita ko ako sa iyo yung mga deposit slip sa pangalan mo. Opo, wala naman po akong matatanda ang deposit slip sa pangalan ko eh. So, nung i-confront ko siya sa deposit slip, talagang dininay niya. At, kinunan nga siya, handa ka ba ako magka-polygraph test? Opo. So, yun ang mga mark ng honest witness. At ganun nga nangyari, I was just informed few minutes ago na pumasa yung dalawa sa polygraph test sa NBI. So, hindi sila nagsisinungaling. When did you meet Jonathan, sir? What particularly, and when did you meet Paul? Ang bang araw ngayon? Friday na po ngayon, sir. Friday. Siguro mga Same day sila? 3 days ago siguro. Wednesday? Both of them pareho on that day, although separate? Oh, that was the first time I met both of them. Hindi ko naman kilala mga tao dito. Pero sir, kung nakapasa sila pareho, so totoo rin yung sinabi ni Bogs na wala nga siyang dineposit at wala yung isang account on her. Tama, totoo pa rin sila. At totoo rin, kung paniniwalaan mo yung polygraph test, na siya'y nag-deposit ng 6 na beses Yung isa. mula kay Dirima papunta doon sa account ni Ronnie So Dayan. yun sir, yun pa lang yung meron na. Yun ang Yun pa lang yung meron. maraming meron. Bumabaha ang informasyon eh. So sir, you're not planning to place Jonathan under WPP? Kasi Kung hindi siya walang... hindi naman siya nag-apply, pero I'm willing, very much willing kung siya mag-apply. As a matter of fact, kung ako'y magpagkakataon na makonvince siya, baka I will convince him to be placed under the Witness Protection Program of the DOJ. Sir, ano po yung ibang mga videos na nipil ko ni Bogs po? Bukod po dun sa issue of the deposits. I told you, wag mo akong look at your own back. There is a more serious crime being committed every day. Yung lumalabas ng preso, nag-hold up, nagkikidnap, tapos bumabalik dyan sa munting lupa. Yung mayayaman na lumalabas dyan, binabayaran. Ngayon, magtanong ako, kasali ka ba doon sa pera? Bakit nakakalabas at nakakapasok? Bakit nakakapasok yung mga babae? Bakit nakakapasok yung magagandang pagkain? Bakit nakakapasok yung baril? Bakit sila nakakaluto ng shabu dyan? You answer for that to the nation. Huwag mong sabihin na pa-read ko lang. No. Iyong bureau yan. Nandoon ako sa Mindoro, lumabas yung sablayan. Ang iyong penal colony guard, nagbibenta ng shabu, kasali yung preso sa labas. What do you think is happening to this country? I'm the only local official openly talking against drugs. You have the goal to just say now, pinapatay ko yung mga kriminal. Anong ginawa mo sa mga kriminal dito sa Pilipinas? Answer me. Ikaw, abogado ka. You arrested President Arroyo without a warrant of arrest, without a whole departure order. Short of just you kidnap the person, then you file the case. But that cannot erase the fact that at the time you committed a very serious crime of arresting a person without legal grounds. Korte lang ang makapag-aresto eh. You never showed a warrant of arrest. You never showed a whole departure order. Pilipino tayo. Akala ko ba you're talking about democracy? You must account for the sins in public because you're running for senator. And I will go personal sa iyo, sa buhay mo. You know, President Ramos went to Davao 4 times, not 3 times, 4. Tapos yung una, wala siyang pinakita. Basta sabi lang niya, you must run because it's about time that Mindanao
would have its own president. Yun lang ang usapan, limitado doon. And you can ask him, buhay pa si Ramos eh. The second time he was strongly urging me to run. Sabi niya, ikaw lang ang makapigil nito kung paano. Then, he showed me a list ng mga, nandoon na, mga general sa droga. Pati yung pulis ganun kakapal. Hindi ko pa binitawan yung iba kasi binabalidate ko pa. Sabi niya, if you do not run, sino ang patakbuhin natin? Sabi, ikaw sir, huwag ako kasi wala akong pera. Pati hindi ako pang big time. Small time lang ako sir. Sabi niya, no, if you keep on refusing, and this country will go to the dogs. Pinakita niya, oh, what can you do with this? So nakita ko yung generals, ganon. Hindi man akin yun. Hindi akin, pati yung kay Dilayla, hindi yan akin. Hindi ako ganon, ba't nakita na ba ninyo? Well, at least, performer siya. Yung iba, magharap lang ng ganon. Sa kanya, she's active. Well, nandiyan mo yung video. Third time, ito, sabi ko kasi walang pera. Balik siya. Isang tennis bag. Sabi niya, oh, nagsolicit ako ng pera sa mga kaibigan ko. Wala akong pera kasi retired na lang rin ako. Ayan. Nung binuksan namin yung pagalis niya, 5 million. Pero sabi ko, kanino to, sir? Basta halo-halo na yan. So, hindi ko malagay nga doon sa election returns kung kanino galing. So, anonymous eh. Ayaw niya sabihin. Sabi niya, hindi ko talaga pera yan. So, inipit na niya ako. October 16, hindi ako nag-file. Palapit na yung substitution. Talagang inaraw-araw niya ako. So,